Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay i-share ko sa inyo kung paano mag-withdraw ng job application at kung paano gumawa ng withdrawal letter. So pag sinabi nating withdrawal ng job application, so ito yung hindi na tayo tutuloy or aatras na tayo or babawiin na natin yung ating pag-apply ng trabaho. So ito yung, for example, nakatungtong na kayo sa step 2. So natanggap na kayo, nakapag-medical na kayo, kumbaga pinaprocess na yung mga papers nyo para makapag-start na kayo magtrabaho. And then suddenly, bigla yung napag-desisyonan na hindi na tumuloy, hindi na kayo tutuloy sa pag-a-apply sa kanila. So, hindi ko alam sa ibang company or agency kung pwedeng kunin na lang agad-agad yung ating mga papers na ipinasa sa kanila. Yung iba kasi binibigay naman nila nang wala ng mga kung ano-ano pang mga arte or letter. Meron din namang iba na once na nakapag-submit na kayo ng requirements, itutuloy nyo man o hindi yung pag-a-apply sa kanila, hindi na nila ibinibigay. Meron din namang iba na bago nila ibigay yung mga requirements mo na ipinasa, magpapasa ka muna sa kanila ng withdrawal letter for formality lang. So may mga ganon. Depende sa company or agency. And then, so, ito kasi kaya nakagawa ako nito kasi may in-applyan kaming work abroad and then it starts last year, November. So, November, natanggap na kami, nakapag-medical na kami, and then, December, January, February, wala pa ding update sa amin si ma'am. So, hindi namin alam kung may hinihintay pa ba kami o wala. Kaya nitong February lang, last week siguro of the month, pinuntahan namin yung aming agency. 3 kami na magkasabay na nag-apply. So kami din yung 3 magkasabay na pumunta doon. Kasi gusto namin kunin yung aming passport at yung iba pang mga requirements na ipinasa namin. So, ayun. Kasi nga walang update si ma'am. So, sayang yung oras ng paghihintay namin kasi hindi namin alam kung may hinihintay pa ba kami o wala. So, ayun pala, sabi doon ni ma'am, yung ibang ma'am naman yun, na wala na palang job order. So, kapag walang job order, of course, hindi pa sila nangangailangan. So, hindi namin alam kung kailan magkakaroon, kaya nagdesisyon kami na kunin na lang yung aming passport para makapag-apply kami sa iba. Sayang kasi yung panahon. So, ayun. So, akala namin, pwedeng kunin na lang agad-agad yung passport, which is hindi pala. Pero depende nga, tulad nga ng sabi ko kanina, nakadepende sa agency at saka sa company. So, sa kanila, pinapagawa muna kami ng withdrawal letter. Ito nga, withdrawal letter for job application or withdrawal letter for para sa mga requirements. So, ayun. Ang ginawa ko guys, nag-search ako sa Google. So, punta kayo sa Google guys, dapat may load kayo pang internet, may data kayo para makapag-search kayo. I-type nyo lang doon sa search tab, withdrawal letter for job application. And then, marami nang lalabas dyan. Kayo na lang bahala mamili kung ano yung gusto nyong pagkuhanan ng idea or gayahin. Pwede rin, withdrawal letter for job requirements. So, marami ding lalabas dyan. Pero, same lang din naman. Yung withdrawal letter for job application, same lang din naman. So, kung ano yung kukunin nyo, pwedeng i-specific nyo ilagay. So, ito lang yung isa-search nyo. Withdrawal letter for job application. Ayan na lang. And then, kapag sinearch nyo yan, maraming lalabas tulad nito. So, ito yung ilan sa mga na-save ko. So, kapag gagawa kayo ng withdrawal letter guys, huwag nyo nang lalagyan ng withdrawal letter sa taas. Diretso na letter yung isulat nyo. Ayan. So, ito pa yung ilan sa kanila. Ayan. So, iba-iba. So, yung ginawa ko guys, yung technique na ginawa ko, nag-save ako at least 4, tapos yung 2 dito yung nagustuhan ko. So, yung 2 dito, pinagkuhanan ko ng idea, and then, pinagsama ko yung idea na yon, sinulat ko muna sa papel.
So, yung iba dito guys, pwede nyong gayahin. Kung gusto nyong gayahin lahat, gayahin nyo. Gamit yung mga informations nyo. Pwede nyo rin namang ibahin yung ibang sentence. Pwede nyo rin namang bawasan or dagdagan. It's up to you guys. And then, so, nakadepende sa agency kung saan nila gustong isend. Kung gusto nila nakaband paper na or gusto nila sa email. So, yung sa amin kasi email. Pinapasend sa email. So, itatype talaga namin siya dun sa email. So, kung pinapa-encode nila, pinapa-print nila para nakaband paper na, so, pwede nyo isulat na lang guys sa mga editing app. Like PixArt, Ponto application, ayan, dyan na lang isulat. Pwede rin naman magpasuyo kayo na lang sa mga computer shop kung hindi nyo na, wala na kayong time na kayo na lang yung mag-type. Yan. So, ito na nga guys yung ginawa ko. Bali sa email ko to tinype. So, ganito lang yung ginawa kong withdrawal letter guys. Ganyan lang. Pwede nyo rin itong gayahin na lang. So, nilagay ko yung date sa taas. Kung kailan nyo kukunin guys yung inyong passport or mga requirements, yan yung date na ilalagay nyo. Then, yung name ng kung sino yung nag-entertain sa inyo noon. For example, HR, supervisor, manager, sa kanya name yung ilagay nyo. Then, kung ano yung position niya sa company na yan. Then, kung anong name ng company or yung in-applyan nyo. Yan. Gayahin nyo na lang to guys. Then, dear ma'am. So, kung dalawa sila, dear ma'am and sir. Then, sabi ko lang dito, thank you very much for considering me for the position of ano yung position na in-applyan nyo, yun yung ilagay nyo. However, I would like to withdraw my application for the job. Then, I appreciate you taking the time to interview me and to share information on the opportunity and your company. So, wala na kayong maraming sasabihin guys. Sabihin nyo lang na gusto nyo nang mag-withdraw sa inyong job application, tas yung inyong position. And then, sa baba, sincerely, pwede ring yours truly, pwede ring respectfully yours, yan, pwede rin yan guys. Then, yung complete name nyo sa baba. Then, kung pinapasend nila sa inyo yung withdrawal letter through email, yan, dyan sa from, yan yung email nyo. Yung to naman, yan yung email address nila, kung saan nila pinapasend yung withdrawal letter. So, itong sa aming agency, dalawang Gmail yung pinapasend nila, kaya dalawa to. Then, andyan nakalagay yung date kung kailan nyo pinasa at yung oras. So, make sure na after nyo isend, makita nyo siya sa send items para makasigurado kayo na nasend sa kanila. Kasi, after namin tong isend, mag-wait sila, I think mga 5 minutes silang naghintay para umappear din doon sa monitor nila, sa Gmail nila. Kasi, ito pala guys, print nila sa bond paper. Then, kapag nakita na nila to na nasend na sa kanilang Gmail, piprint nila, and then, saka pa nila i-release yung inyong requirements. So, sa amin guys, gusto sana namin na pati yung mga requirements namin na ipinasa, andun yung copy ng passport, yung vaccination card, PSA, at kung ano-ano pang mga requirements. Kaso, hindi na daw pwede para daw yun sa kanila, copy nila. So, wala din na lang kami, wala na kaming magawa. Ang importante yung passport, makuha namin. So, hindi na nila naibigay yung mga requirements, pero yung passport, naibigay nila kaagad sa amin after nilang i-print ito. So, ganun lang naman guys. So, turuan ko na lang kayo dito sa Gmail, pero wala akong load. Kung halimbawa sa Gmail nila pinapasend, punta kayo sa Gmail, and then, punta kayo dito sa Compose. Ito siya. Ito. Click nyo yan, and then, dyan sa From, automatic na yan sa From, appear ka agad dyan yung inyong Gmail account. Dito sa to, yan, dyan nyo itatype yung Gmail account nila kung saan pinapasend yung withdrawal letter. So, for example lang, barbie@gmail.com. Tatype nyo dyan yung Gmail nila. Then, yung subject dito, pwede nyong lagyan withdrawal letter. Pero pwede naman ding wala guys, kasi yung sa amin, wala naman kami nilagay na. Kasi understood naman na withdrawal letter yung kinukuha namin. So, kung makikita nyo guys, yung from,
nalagyan niya siya, automatic yan na nandyan. Yan yung Gmail nyo. Tapos ito sa compose email, yun na yung ipinakita ko sa inyo kanina. So, date muna sa taas. Kung kailan nyo kukunin yung withdrawal letter, yun yung date na ilalagay nyo. So, gayahin nyo na lang guys yung ginawa nyong withdrawal letter at yun yung i-type nyo dito. Okay? And then, kapag natapos nyo na siyang i-type, i-click nyo tong send, itong arrow. Yan, then, send this message, click nyo lang yung okay. Then, sending na yan, sending. Then, kapag na-send na siya, tingnan nyo ulit dito sa sent items para makasigurado tayo na na-send na talaga siya. Yan. Click nyo yan, and then pag nakita nyo na andun na yung sinend nyong withdrawal letter, ibig sabihin, on the way na yun para ma-send sa kanila. So, ganun lang naman guys. Ganun lang gumawa ng withdrawal letter. Hindi na kailangang sobrang mahaba or sobrang grabe yung pag-English. Sakto lang. Basta andun yung thought o yung idea na kukunin na natin yung ating requirements at gusto na nating mag-withdraw. Hindi na natin tutuloy yung ating pag-a-apply sa kanila. So, ito yung aking ginawa. Pwede nyo na itong gayahin guys. I-screenshot nyo na lang. Ayan. So, ganun lang naman guys ang paggawa ng withdrawal letter. For formality ito para mabawi natin yung ating mga sinend na requirements or passport. Ayan. Kasi merong iba nagre-require ng withdrawal letter. Meron namang iba hindi na nila kailangan, binibigay nila kaagad. So, ayun lamang guys yung aking video sa ngayon. Sana after nyo to mapanood ay nabigyan ko kayo ng konting idea tungkol dito sa withdrawal letter. Ayan. So, kung meron pa kayong mga katanungan guys, i-comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po yung bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, meron akong babasahin dito. If you want to be successful, respect one rule. Never let failure take control of you. So, ang ibig sabihin nito guys, kung gusto mo daw maging successful or magtagumpay, dapat tandaan mo palagi itong rule na ito. Huwag mong hayaan na, kumbaga, kontrolin ka ng inyong pagkakamali. So, kung nadapa ka guys, nabigo ka, ilang beses kang nasaktan, let go, mag-move on ka kaagad, and then proceed ka kaagad sa panibago. Try and try lamang. Which is, ito din yung ginagawa ko ngayon sa pag-a-apply ng trabaho. Ayun lamang po yung aking video sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. God bless!